Taong 2000 nang matuklasan ng mga magsasaka ng Lalo, Cagayan ang tunnel na ito. Sa unang tingin, tila isang madilim na kuweba lang ang aming pinasok. May mga panigi. Okay lang ba dumiretso dyan? Pero habang lumalalim kami sa butas, lumalawak ng lumalawak ang tunnel. So kung kanina nakayuko talaga tayo, halos nakasquat ngayon dito, pagdating dito, makakatayo na ako. Matangkad ako, 5'5" ako eh. So, palaki ng palaki yung butas. Saan kaya ito tayo dadalhin ito? Kilala ang mga sundalong Hapon sa paggawa ng mga tunnel nung panahon ng gyera. Ayon sa kasaysayan, strategiya nila ito para makaiwas sa mga air raid ng mga eroplano ng Amerikano. Ang lawak pa nito, grabe. Ang layo pa. Iisipin mo may kalsada dito eh. Halos 15 minuto na kaming naglalakad sa loob ng madilim na tunnel nang biglang... Uy! Nagsasanga dito? Oh, may isa pang... May chamber siya. So, hindi lang siya iisang diretsyong tunnel na ganun. Nagsasanga-sanga siya. Parang kala mo, highway na merong mga iski-iskinita, no? Pinasok namin ang isang kwarto. Pero may iba na palang nagbabantay dito. Huliin ko yung yung sawa. Ano? Sawa. Ay, sawa? Ano yung ilaw dito? Dami yung ilaw dito. Ano? Sawa? Oh my God, may ahas! Ilawan mo kasi. Oh no. Okay. So, isa lang ibig sabihin nito, may ahas doon. Lalabas na tayo, mali yung napuntahan nating chamber. Maya-maya pa, isang ugat ng kahoy ang tumambad sa aming nilalakaran. Ugat na to ng puno. Sinundan namin ito at Mas lumalaki yung ugat, dumediretso papunta doon. At saka mukhang pataas na siya. Paahon. Maitim na siya, oh. Sundan natin ngayon. sa dulo ng tunnel may naaninag akong liwanag. Saan kaya ito patungo? Oh my! Ito na yun! Ito yung pinasok ko kanina. So, ibig sabihin, sa ilalim ng puno ng balete, gumawa sila ng tunnel Paikot-ikot. na paikot-ikot. Sinubukan kong pasukin ang maliit na lagusan. Oh my God, ito na yung exit. Ito na yung labasan ng kuweba. Halos lamunin ako sa laki ng mga ugat. Kung di ako nagkakamali, ito rin ang higanting puno ng balete na nakita ko kanina. Sige, subukan natin itong akyatin. I'm very sure na kung inakyat ko to, lalabas ako sa... Ayan na nga, lalabas nga ako dun sa puno ng balete. Uy! Bakit ito ginawa ng mga Hapon? Simpleng taguan nga lang ba ito nung panahon ng digmaan? O may mas malalim pang sikretong nakabaon? Noong World War II, iba't ibang bansa sa Asya ang sinakop ng mga Hapon. Ayon sa mga historian, kasabay ng pananakop, pinagnakawan din umano ng mga Hapon ang mga bansa tulad ng Korea, China, Taiwan, Malaysia, Burma at Singapore. Kinamkam daw ang ginto ng mga ito, gold bars, gold coins, pati raw mga golden Buddha. Kung saan ito dinala, hanggang ngayon ay di pa rin matiyak. May mga alamat na nagsasabing dinala umano sa Pilipinas ang mga ninakaw na ginto. At nang matatalo na raw sila ng mga Amerikano, ibinaon daw ng mga Hapon ang ginto sa iba't ibang parte ng Pilipinas.
Ito ang mga kinuwento ng mga Pilipinong naging saksi umano sa pagbabaon ng mga ginto. Si General Tomoyuki Yamashita ang huling general na namuno sa Japanese Imperial Army sa Pilipinas. Siya ang sinasabing namuno sa pagtatago ng di umanong ninakaw na ginto ng mga Hapon. Malungkot, masaya, halos nandiyan na lahat. Ito ang dahilan kung bakit maraming treasure hunters ang interesado sa mga bayan sa dulo ng Cagayan. Sa inyo pong hinala, meron pong binaon na treasure ang mga Hapon dito sa Gonzaga. Sa akin, ayon sa pagkaalam ko, napakarami. Napakarami. Napakaraming gibinaon dito. Dito lang sa areang ito, walo na yung malalaking spot dito eh. At Walong isa spot. doon pupuntahan natin Yun ngayon. ang isa ang pupuntahan natin. Okay, halika na po, sir. Let's go. Mahigit 10 taon ng treasure hunter si Ka Aris. Di niya tunay na pangalan. Iniwan na niya ang kanyang trabaho at pamilya alang-alang sa ginto. Ang bayan ng Gonzaga ang isa sa mga itinuturing na entry points ng Japanese Imperial Army. December 10, 1941 nang dumating sila sa bayang ito. Gonzaga rin ang isa sa mga exit points ng Japanese Army noong 1945 nung tapos na yung gera at papatakas na sila papuntang Taiwan. Kung kaya naman maraming treasure hunters ang naniniwala na kung may kayamanan mang ibabaon ng mga Hapon, posibleng isa ang bayan ng Gonzaga sa mga lugar na pagtataguan nila nito. Habang naglalakad, ipinakita sa akin ni Ka Aris ang isang set ng Japanese codes na kanyang iniingatan. Nanggaling pa umano ito sa mga Hapon at laman daw nito ang mga simbolong ginagamit ng mga Hapon sa kanilang mga treasure map at treasure sites. Maganda ito, magsalukod ka. Pinilas mo naman kasi magsalak. Makalipas ang ilang oras, narating din namin ang hukay nila Ka Aris. Ay, ito na! Wow! Paano niyo po nalaman na dito maghuhukay? Ayon sa ano yan eh, base sa mapa. Kasi itong ilog. May ilog daw, Oh, may ilog. tapos Yung natumbang naroon na may naral dyan na nakapano. may puno na malaki. Oo, nanara yun. Oo. Ayun yung puno na yan na... Ay, ayun! Ayun yung puno! 3 hukay ang nakita ko sa lugar. Ang nasa ilalim ng puno ng nara, isang maliit na balon na puno ng tubig, at isang malalim na abandonadong hukay. Ito yung unang butas na hinukay ng grupo. May kasama pa raw silang American treasure hunter noon. 55 feet ang lalim ng hukay na ito. Pero pagkatapos daw ng 6 na buwan na paghukay, tumigil din sila matapos raw mamatay ang isa sa kanilang mga kasamahan dahil sa hukay na ito. Sa kwento ni Ka Aris, may mga misteryosong bote umano silang natuklasan sa gitna ng kanilang paghuhukay. Nung matamaan yung ano na yun, sumingaw siya. May sumingaw? Oo, sumingaw na kuhuni yun eh. Gumano yun. Eksaktong na amoy niya yung yung cyanide. Parang gas. Yung gas na yun. Doon na siya Mabuti na lang kamo. Dito na lang sa bumagsak. Hindi na bumagsak pa sa Namatay agad? Namatay. Animoy eksena sa pelikula. May poison gas nga ba talaga noong mga panahong iyon? Takot. Nang puntahan ko ang pangatlong hukay, mas maliit at mas masikip ito. Yan. Yan. So kuya, gano'n na po kalalim itong kinalalagyan natin? Ilang feet na po ito? Mula dyan sa ibabaw, kung hanggang dyan sa ground level, Oo. ay nasa 12 feet na ito. Basangsang ang amoy sa ilalim ng lupa. Ayon kay Ka Aris, naka-jackpot daw sila dito kamakailan. Akala ko ginto ang ibig niyang sabihin, pero isang makinis na bato ang ipinakita niya sa akin. Ay, ang bigat. Yan. Ito, rectangle siya. Ayan. Itong rectangle na ito, ibig sabihin, pagka dyan sa treasure code, Oo. ay may nakatagong kayamanan dyan sa ilalim. Nasa ilalim niya. Bato yan na ginawa ng tao na palatandaan. Na ibig sabihin, pagka naabot mo yung ganyang
may nakakita ka ng magandang palatandang ganyan, may mahalagang bagay na nasa ilalim niya. Hindi ko alam kung paniniwalaan ko si Ka-Aris nung mga panahong iyon. Marahil dahil hindi ako treasure hunter, sa aking mga mata, simpleng bato lang ang mga ito. Ang sa aking kakuan, di bali kami pagtawanan, at saka hindi naman kami nang hihingi ng anuman tulong sa kanila. Kundi sarili lang namin yung aming inaabala, at saka ibig sabihin wala silang pakialam sa buhay namin.